Sa pangalan ng nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, ang may lalang ng langit at lupa. Kalakip na ating mga hiram na buhay. Siya ang Diyos ng mga Diyos, walang dungis, walang kapintasan. Ang Diyos ng mga Diyos na siyang nag-alay ng buhay doon sa kalbaryo ng cross upang tayo'y tubusin mula sa matinding kasalanan. Sa pangalan sa kanyang mga huling sugo, nitong huling kapanahunan, walang iba. Ang ating pinakamamahal at kagalang-galang, walang iba, Father Lahi, ang the birthday celebrant this coming September 13, na kung saan dadaluhan po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalan sa huling sugo, sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan, walang iba, ang bugtong na anak sa Espiritu at kapangyarihan, walang iba, Pastor Lahi. Muli mga kapatid, sa pangalan sa nagpatuloy sa gawain sa karya ng bugtong at buhay na Diyos, na siyang kabiyak, pinakamamahal ng ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi, Sister Deborah Israel. Muli mga kapatid, pansamantala ako muna ang nakaupo dito na kung saan makasama ninyo sa gabing ito. Nawa mga kapatid na kung saan ang mensahe nating pagsasaluhan sa gabing ito ay atin pong maisabuhay. Ano? Bago tayo mag-umpisa, hinihiling ko ang presensya sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na hindi ako ang inyong maririnig, hindi rin ako ang inyong nakikita, bagkos ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang inyong nakikita at inyong naririnig sa gabing ito. Mga kapatid, tayo po ay magsama-sama sa loob lamang ng 3 oras at kalahating minuto. Pero bago yan mga kapatid, kumusta na pala kayo? Kumusta na ang araw ninyo? Naway ang pagpapala, pag-iingat at gabay ng bugtong at buhay na Diyos ay sumasa inyo lahat mga kapatid. At ganoon na rin, aking binabati ang ating mahal at kagalang-galang Sister Deborah Israel, ang presidente sa the Kingdom of God and His righteousness, thou hast magnified above all thy name. At gano'n na rin sa Vice President sa the Kingdom of God, walang iba, ang ating mahal, the action man sa karya ng bugtong at buhay na Diyos, Pastor Amancio Buntilao. At of course, gano'n na rin sa ating mga pastors and elders, sa mga board sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, sa lahat ng mga mensahero sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, mula sa Division 1, dyan po sa mga Gullies family, kay Elder John Gullies, kay Elder Eli Gullies and family, at dito naman sa Division 2, walang iba, kay Pastor Alex Roydas and family, at dyan naman sa ating 3rd Division Pastor, walang iba, Pastor Mark Turiba, at gano'n na rin sa ating 4th Division Pastor, walang iba ang ating mahala na Pastor Joseph Salig. At tulak tayo kaagad sa ating 5th Division Pastor, walang iba ang ating nag-iisang namumunga na hinog na mangga, Pastor Nestor Mangga, na kung saan siya po ay certified na pastor na po, lisensyado na po siya mga kapatid. Ayan, binabati ko kayong lahat dyan sa Palawan. Alam ko na nabati na lahat ng ating mga entro girl and boys ngayong gabing ito. Ayan. So nakikita ninyo mga kapatid, no, hinahasa natin dito yung ating mga bagito, yung ating mga binata na kung saan ay sila po ay mas lalo silang maipalapit natin sa gawain sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Dito natin ibubuhos yung ating oras. Sabi nga sa mensahe ng ating mahal na Sister Deborah no nakaraang araw, sabi niya, kinakailangan na kung saan turuan natin yung ating mga anak upang sila ay alam nila kung saan sila lalakad sa tamang landas. Kaya ngayon pa lang, sila ay ating inihanda na mga kapatid nang sa ganoon sa darating na panahon, no? Sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos, sila ay gagamitin upang magmensahe sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Binabati ko rin yung mga kapatiran natin dyan po sa El Nido. Nandyan po ating mahal na Pastor Jason De Leon kasama ng kanyang pamilya, kay Nanay Tessie, at gano'n na rin sa kapatiran natin dyan po sa Singapore. Nanonood po si Sister Claire, at gano'n na rin ang kapatid ni Sister Judith Akalain. At gano'n na rin kay Sister Annalie, Sister Annabel, dyan po sa Bahrain.
Maraming salamat po sa pagpapala na inyong ipinagkaloob dito po sa gawain sa Karyaan ng Bugtong at Buhay na Diyos. Ganun na rin kay Sister Lizelle, Pastor Arman. At of course, dyan po sa Japan, nandyan po ang ating kapatid na si Sister Giselle Serbando. Mga kaibigan, mga kapatid mula Luzon, Visayas at Mindanao, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ayan, handa na po ba kayo mga kapatid? Parang kinakabahan ako. Lagi naman ako nagla-live. Pero bakit kapag nasa pastor lahi tayo mga kapatid, para tayong maraming kaba-kaba ba sa tungdughan ba? Alam niyo mga kaba-kaba, parang mga maraming butterfly. Pero sa tulong at gabay ng Bugtong at Buhay na Diyos, atin pong hinihingi ang kanyang presensya mga kapatid na siya ay mag-guide sa atin sa gabing ito. Ayan mga kapatid, ang atin pong palang pag-uusapan sa gabing ito, maiksi lamang ito mga kapatid, ay mula sa pagkawasak tungo sa kabuuhan. Minsan mga kapatid, dumadanas talaga tayo ng ganitong senaryo, tama? Wasak tayo sa mga pagsubok sa buhay. Walang nakakatakas nito mga kapatid. Bata, matanda, mayaman, mahirap. Maging disipulo ka man ng Bugtong at Buhay na Diyos, ay nakakaranas ka nito, mga kapatid. Nakakaranas tayo nito. Even disciple sa ating Bugtong at Buhay na Diyos, sila din ay nakakaranas. Pero bago yan, mga kapatid, alam nyo ba, na sa Japan, mga kapatid, dyan po sa banda sa Tokyo, meron pong isang shop dyan, mga kapatid, na kung saan, sila ay binibili nila yung mga basag na bote. Alam mo yung mga scrap na, yung mga patapuna na mga bote, yung tingin natin wala nang pakinabang. Sila yung mga bumibili dyan po sa Japan. Binibili nila yon at sila yung espesyalista na bumubuo mula sa mga basag na bote, mula sa mga bote na wala nang pakinabang, binubuo nila, minomold nila ito into unique item. Ano mga kapatid, binubuo ito ng isang shop na yan, isang namimili na tindahan dyan sa Japan. Na kung saan mga kapatid, yung mga buti na yan, kapag itinapon natin yan sa dalampasigan o sa dagat mga kapatid, hinahampas ito ng alon, papunta sa baybayin, nababangga na siya sa bato kung saan. Kaya yung mga matutulis niya na parte mga kapatid, nawawala. Nawawala yung mga matulis niya na parte. Alam nyo ba mga kapatid? Kung sa tingin natin na tayo yung mga basag na bote sa panahong ito, application mga kapatid sa ating buhay. Alam ko dumanas tayo sa matinding pagkawasak. Dumaan tayo sa matinding pagsubok. Bilang tayo ay mga lingkod ng Bugtong at Buhay na Diyos. Nawawala na tayo ng kung saan mga kapatid, minsan nawawala na tayo ng pag-asa. Kasi tingin sa atin, sa lipunan, tayo ay basura. Patapon na ang buhay natin. Ngunit mga kapatid, merong nag-iisa, pinaka-espesyalista sa lahat na bumubuo sa mga basag na buhay, lalo na ang ating pang-espiritual, walang iba, ang Bugtong at Buhay na Diyos. Pagkatandaan natin mga kapatid, ang Bugtong at Buhay na Diyos, ang pinaka-master sa lahat. Dahil siya ang bumuo. Siya ang bumuo at nagbigay sa atin ng buhay. Alam niya bawat sulok ng ating buhay, sa lahat ng aspeto sa ating buhay, alam niya ang bawat kahinaan natin. Alam ng Bugtong at Buhay na Diyos kung kailan tayo manghihina, kailan tayo madadapa. Alam ng Bugtong at Buhay na Diyos kung kailan tayo iiyak, kung kailan tayo luluha. Pero bakit hinahayaan ito ng Bugtong at Buhay na Diyos sa atin? Meron akong nababasang kwento mga kapatid. Merong isang bata, siguro mga 5 years old. Nakipag-usap sa kanyang ama. Sabi niya, Ama, sabi niya, kung ang Diyos ay makapangyarihan, bakit niya hinahayaan na makakaranas tayo ng sakit? Bakit hinahayaan niyang maka-encounter tayo ng pagkawasak? Sabi ng tatay, alam mo kasi anak, ganito yan. Hindi ibig sabihin dumanas ka ng matinding pagsubok o pagkawasak sa iyong buhay tulad ng isang bote. Hindi ibig sabihin hindi ka importante sa Bugtong at Buhay na Diyos.
Hindi ibig sabihin na hinayaan ka ng bugtong at buhay na Diyos, hindi ka mahalaga para sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid, na ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, siya yung nagbigay sa atin ng buhay. Siya ay puno ng pag-ibig. Kaya sabi nung tatay, kaya ka dumanas sa ganyan kasi gusto ng Diyos na patuloy mo siyang yakapin. Patuloy mo siyang abutin sa kabila na hindi tayo karapat-dapat, no? Pero sabi nung anak, bakit hindi niya kunin? Kung mahal niya tayo, bakit hindi niya kunin? Sabi naman nung tatay, kasi gusto ng Diyos na ikaw ay magiging matibay. Gusto niya na buuhin ka niya sa kanyang pamaraan. Kaya natahimik yung anak. Kaya tayo mga kapatid, tayo yung mga anak ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat sa lipunan dahil tayo ay makasalanan. Kasi alam natin mga kapatid, hindi tayo perpekto. Walang perpekto sa mundong ito, liban lamang sa bugtong at buhay na Diyos. Lahat ng ating naranasan dito sa mundong ibabaw, alam natin mga kapatid, na sabi nga ng bugtong at buhay na Diyos, lahat ng iyong dinaranas, ay ito ay panandalian lamang. Hindi rin iyan magtatagal. Naalala ko mga kapatid, minsan itong inyong maliit na lingkod ay dumanas din ako ng matinding pagsubok. 9 years ago sa aking buhay. Hindi na ako lalayo mga kapatid. Buhay ko na ang magiging example sa kwento sa gabing ito. 9 years ago, dumanas ako ng matinding pagsubok. Dumaan ako ng depresyon na kung saan mga kapatid gusto ko nang wakasan ang aking buhay. Gusto ko nang tapusin. Ayaw ko nang mabuhay. Ayaw ko nang makaramdam ng sakit pa. Kahit sabi ko nga, minsan dumating na ako sa punto, sinisi ko ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi ko, nanalangin ako sa bugtong at buhay na Diyos, sumagulhol ako. Alam ko, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Pero bakit ako dumanas ng ganito? No? Bakit ako nagbibigay naman ako ng, siguro mga kapatid, sabi ko nga, nagbibigay ako ng tithes and offering, pero bakit ina-allowed pa rin ang bugtong at buhay na Diyos? Alam niyo mga kapatid, maliliit pa yung mga anak ko. Yung panganay ko si Ryan nasa 5 years old. Tapos yung bunso ko nasa 4 na buwan. Dumating ako sa punto mga kapatid na iinom na sana ako ng lason upang tapusin ang buhay ko. Pero sobrang blessed ako mga kapatid kasi nung kunin ko na sana yung laso na yon, niyakap ako ng panganay ko. Sabi niya, Mami, kasi wala na, blackout na ako eh. Wala na akong nakikita sa paligid. Hindi ko na naririnig yung mga tawag ng mga kapatid ko, ng nanay ko. Hindi ko na naririnig, wala na akong pakialam. Imaginin mo mga kapatid, sa loob ng halos 1 linggo, wala akong kain, walang inom, kundi ang ginagawa ko lang mga kapatid, umiyak ng umiyak at tinatanong ang bugtong at buhay na Diyos. Niyakap ako ng anak ko, alam niyo kung anong sabi niya. Sabi niya, Mami, huwag kang umiyak. Nandito naman kami. Sabi niya, nandito naman kami. Sabi ko, nandito pala yung mga anak ko. Kaya magulhol ako ng iyak, mga kapatid. Iyak ako ng iyak. Sinigaw ko talaga ang lahat. Talagang inilabas ko yung iyak ko na nakatago. Yung, alam mo yung umiiyak ka na luha lang ang pumapatak. Matinding sakit ang dinadanas ko mga kapatid. Pero nung narinig ko yung anak ko, humagulhol talaga ako na walang sapat na kalalagyan. At doon nagpadala ng mensahe ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Light. Sabi niya sa akin, Day, anuman ang pagsubok na meron ka ngayon, hanggat ikaw ay nabubuhay, nanatili kang nakatayo at binigyan ka ng buhay ng bugtong at buhay na Diyos, ikaw ay malakas. Hindi ko pa maunawaan mga kapatid, pero umiyak ako.
Doon ko palang naisipan na damputin yung telepono. Napakarami ng mga messages, mga text, yung mga nagpaabot sa akin na laban lang. Pero mga kapatid, laki ang pasalamat ko sa bugtong at buhay na Diyos na sa kabila ng pagkawasak ng aking buhay, sa kabila ng gusto ko nang tapusin ang aking buhay, dahil alam nyo yung wala ka na masusumbungan, alam mo yung wala kang malalapitan. Kahit gustuhin mong puntahan yung tao na gusto mong hingin ng tulong pero alam mo hindi siya makakatulong sa iyo. Alam mo yung problema mo wala nang solusyon. Yung alam mo yung pinaniniwalaan mo na yung problema mo wala nang kasagutan. Yung alam mo sa paligid mo wala kang makakapitan. Ang hirap mga kapatid. Tapos maliit pa yung anak mo. Pero sobrang blessed mga kapatid itong inyong maliit na lingkod. Kasi sa kabila ng matinding dinanas ko sa buhay, sa kabila na hindi ako karapat-dapat, but still, hinawakan ako ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang makapangyarihang mga kamay. At ito ako ngayon mga kapatid sa inyong harapan upang magbahagi ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kaya ganun mga kapatid ang gagawin natin. Ha? Wala tayong ibang gagawin mga kapatid, kundi sa kabila na tayo ay alam natin na dumanas tayo ng matinding pagsubok. Yung alam mong bumagsak ang negosyo mo, alam mo said na yung pera mo sa bangko, alam mo yung nag-abot-abot na yung utang mo na bayaran mo, nag-abot-abot na nandyan na naningil na yung Bombay, naningil na yung inutangan mo na 5-6, tapos nandyan pa yung relasyon mo sa mga anak mo, sa iyong mga kapitbahay, sa iyong mga kapatiran. Talagang rumble, yung alam mo yung wala. Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ating dinaranas, nanatili tayong nakatayo. Alam niyo kung bakit? Nais ng bugtong at buhay na Diyos na makita mo siya sa iyong buhay sa kabila ng sa tingin mo na ikaw ay nandyan sa napakamatinding unos sa iyong buhay. Meron ngang kwento ang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahit. Sabi niya mga kapatid doon sa isang kwento, meron daw yung hari nagtawag siya ng isang patimpala. Isang contest, kumbaga. Sabi niya, umukit kayo ng kapayapaan. Alam mo yung kapayapaan mga kapatid, lahat ng mga artist sa kaharian, dumalo. Nagpresenta sila ng kanilang mga kanya-kanyang mga kapayapaan na inuukit. At sabi naman nating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, ito rin ay kanya ding naging kwento. At merong isang artist doon mga kapatid, sabi niya, mahal na hari, ito yung aking kahulugan ng isang kapayapaan. Umukit siya ng isang napakalawak na palayan na kung saan nandoon yung hangin na mararamdaman mo talaga yung hangin na alam mo yung parang alon yung palay. Talagang makita mo yung tunay na kapayapaan. Meron namang isang artist, nag-present din siya mga kapatid. Umukit din siya ng napakalmadong dagat. Kalmadong na kung saan wala kang makikitang alon. Meron ding isa mga kapatid, nag-represent din siya. Nag-present din siya mga kapatid. Alam niyo kung ano yung prenisenta niya. Umukit siya ng langit. Na kung saan nandun yung mga ibon lumilipad. Meron pang mga saranggola. Nandun yung, kumbaga sa Bisaya, may hangin ba, hinuyuhoy sa hangin. Dinuduyan-duyan ng hangin yung mga saranggola, nandun yung ibon. Yung panghuli, mga kapatid, ito na. Sabi nung mahal na hari, ano to? Ang sabi ko kapayapaan. Bakit yung pinipresent mo dito sa akin, kaguluhan? Sabi niya, tama ka, kamahalan. Pero tandaan mo, sa kabila ng aking ipininta dyan, nandyan yung naglilipara na yung mga punong kahoy. Nandun yung masalimuot na
naginging na hangin, yung galit na hangin. Pinagsama na niya yung mga alon na galit. Yung mga bahay na kung saan wala ng mga bubong. Pero may isang puno nakatayo. At yung isang puno na yun, mga kapatid, mayroong maliit na butas. At sa maliit na butas, mayroong nag-iisang ibon. Umaawit. Ito yung nais ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung nais ng bugtong at buhay na Diyos sa atin sa gabing ito, mga kapatid. Nais ng bugtong at buhay na Diyos na sa kabila na ikaw ay dumanas ng matinding pagkawasak sa iyong buhay. Matinding pagsubok. Nais ng bugtong at buhay na Diyos, awitan mo lang siya. Siya na ang bahala sa lahat. Kaligayahan ng bugtong at buhay na Diyos sa kabila ng iyong, sabi nga sa awit ng ating mahal at na Father Light, sa kabila ng aking mga kahirapan, si Kristo lamang ang aking tagumpay. Walang iba, mga kapatid. Sa kabila ng ating dinanas sa mga pagsubok, kahirapan, kapighatian, kalungkutan, pagkawasak, hindi malayo ang bugtong at buhay na Diyos sa atin, mga kapatid. Bagkus, siya ay malapit sa atin. Ha? We are like a broken glass. Katulad tayo ng mga basag na salamin, mga basag na baso, mga basag na paso, na kung saan merong bugtong at buhay na Diyos na kaya niya tayong kunin, itaas, at lahat ng mga parte ng mga basag sa buhay natin ay pwede niyang ibalik. Pwede niya itong ibalik, mga kapatid, upang tayo ay buuhin. Buuhin tayo ayon sa kanyang nais, ayon sa kanyang gusto. Ang bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, hindi siya nagpili ng mga perpektong tao. Hindi niya pinili na ikaw ay, hindi siya nagpili ng isang isa kang inhinyero, isa kang tinawag na mambabatas, kundi pinili ng bugtong at buhay na Diyos. Ginamit niya ang isang taong makasalanan, isang taong wasak, basag ang kanilang buhay. Bakit, mga kapatid? Dahil nais ng bugtong at buhay na Diyos, sa kabila ng kanilang pagkawasak, sa kabila ng kanilang durog na buhay, nais niyang makita at na siya ay ating papurihan. Now, ang ating power verse sa gabing ito. Basahin natin, mga kaibigan, mga kapatid, ibigay natin kay Sister Sheena. Basahin natin sa Salmo 147 verse 3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salmo 147 verse 3. Pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano daw, mga kapatid? Pinapagaling ng bugtong at buhay na Diyos yung ating mga sugatan na puso. Nais ng bugtong at buhay na Diyos na buo ito dahil dito siya nananahan. Alam niyo doon sa banal na bundok dito sa Mindanao, nung kasama pa natin ating mahal at kagalang-galang na Father Light, mayroong napakalaking heart doon inukit. Sabi doon sa nakalagay doon sa heart, "My son, give me thine heart." Wala siya ibang hiningi sa atin kundi ang ating puso. Kaya nais ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, na ito ay buo. Siya ang banggiitan, kumbaga, siya yung dalubhasang manggagamot sa ating puso. Ha? Siya ang pinakadalubhasa, mga kapatid. Now, sa gabing ito, mga kapatid, sino ba, bigyan natin ng kasaysayan kung sino yung wasak na mga disciple ng bugtong at buhay na Diyos. Kung matatandaan ninyo, mga kapatid, si Zaccheo. Kilala nyo, alam ko, marami sa inyo ngayon nanonood. Kilala si Zaccheo. Who is Zaccheo, by the way?
Si Zacchaeus, mga kapatid, ay isa siyang tax collector. Ha? Nagtatrabaho siya sa Roman, mga kapatid. Sa Roman government. At ito, mga kapatid, sa kabila ng kanyang kayamanan, karanyaan, kapangyarihan na meron siya, hindi siya masaya. Galit sa kanya ang mamamayan. Galit sa kanya ang mga Hudyo. Dahil alam nila na, kumbaga sa salitang dinudugaan na sila ni Zacchaeus. Sobra na yung pagpaningil niya ng buwis. Kasi mga kapatid, sa kanilang kapanahunan, meron silang tinatarget na kota. Katulad ko, mga kapatid. Dati, nagtatrabaho ako sa, ito inyong maliit na lingkod, nagtatrabaho ako sa Adidas Boutique, kung saan ito ay located dyan po sa Manila, sa Izetan Ricto. Pero sa SM Cubao at saka sa SM Mega Mall, na-assign din po ako, mga kapatid, at minsan ako naging supervisor. Meron kaming kota sa loob ng isang buwan. Binibigyan ako ng kota, tina-target namin 1.2. Kapag nahigitan namin yun, nakuha namin yun, at nahigitan namin yun, merong tinatawag saan, meron kaming incentives na makukuha. Papupuntahin kami sa shop o sa tinatawag nitong sa aming pinaka wholesale na pabrika ng Adidas. Papipiliin ka mula ulo mo hanggang paa, ibibigay sa iyo yun ng Adidas. Yun yung magiging incentives. Ngayon, dito sa kasaysayan naman ni Zacchaeus, mga kapatid, siya ay, anong tawag nito? Yung isa siyang tax collector. Isa siyang tax collector na kung saan ay dinudugaan niya yung mga mamamayan, yung mga Hudyo. At sa kabila ng kanyang kayamanan, karanyaan, kapangyarihan, hindi siya naging masaya. Alam niyo ba, mga kapatid, kung basahin natin ang kasaysayan ni Zacchaeus, mababasa natin yan dyan sa Lucas 19:1 hanggang 10. Dahil mahaba yan, mga kapatid, i-summarize na lang natin. Nandyan, mga kapatid, yung kasaysayan ni Zacchaeus na kung saan narinig niya ang bugtong at buhay na Diyos. Napupunta sa Jericho. Nung marinig niya, mga kapatid, nakipagsiksikan siya sa crowd ng, alam yung, sa napakaraming tao. Nakipagsiksikan siya. Dahil gusto niyang makita ang bugtong at buhay na Diyos. Pero sa kabila ng lahat, mga kapatid, ang problema ni Zacchaeus, kasi maliit siya, pandak na tao. Pandak na tao si Zacchaeus, mga kapatid. Nung nais ang hiling lang niya, mga kapatid, ito. Ang hiling lang niya, makita ang bugtong at buhay na Diyos. Ang ginawa ni Zacchaeus, mga kapatid, umakyat sa puno na sycamore tree. Alam niyo ba itong sycamore tree, mga kapatid? Nabubuhay ito dyan sa Jericho, na kung saan ay nabubuhay siya sa kahit anong klaseng panahon. Pwede sa tag-ulan. Pwede siya, mga kapatid. Umakyat siya doon. Sa kabila na maraming tinik-tinik. Hindi yun hadlang para kay Zacchaeus. Gusto lang niya makita ang bugtong at buhay na Diyos. Pero alam niyo, mga kapatid, ika nga sa ating nasabi kanina, ang bugtong at buhay na Diyos, alam niya na tayo ay wasak. Alam niya tayo ay durog. Kaya ang bugtong at buhay na Diyos lumalapit kay Zacchaeus. Nandoon sa kanyang harapan, sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Halika, bumaba ka. Punta tayo doon sa bahay niyo, doon tayo maghapunan. Ang hiling lang niya, anong sabi niya? Ang nais lang ng puso ni Zacchaeus ay makita ang bugtong at buhay na Diyos. Pero anong binigay ng bugtong at buhay na Diyos sa kanya, mga kapatid? Sobra pa sa kanyang hinihiling. Sobra pa, mga kapatid. Yun ang nakikita natin sa kasaysayan dito ni Zacchaeus. Nakipagsalo ang bugtong at buhay na Diyos sa kanya doon sa kanilang hapunan.
Now, ano ba yung, sabi dito mga kapatid, ha? Mula tayo sa pagkawasak, si Zacchaeus wasak na wasak. Bigat na siya sa kanyang dala, dahil alam niya sa sarili niya na kapag nakaw siya. Sabi dito mga kapatid, mula sa pagkawasak tungo sa pagkabuo. There are 3 things mga kapatid na pwede nating gawin like Zacchaeus did in order. Find out our Lord Jesus Christ. 3 bagay mga kapatid ang ginawa ni Zacchaeus. Na hindi walang hadlang para sa kanya, sa kabila ng kanyang pagiging pandak, sa kabila ng kanyang pagiging maliit na tao, sa kabila ng maraming tinik yung inakyatan niya na puno, hindi hadlang yun para sa kanya. Hindi yun naging hadlang para kay Zacchaeus mga kapatid. Bakit? Dahil nandyan sa puso niya. Umaapaw yung kaligayahan niya para makita lang ang bugtong at buhay na Diyos. Umaawit ang puso niya na alam niya ang bugtong at buhay na Diyos lang ang pwedeng bumuo sa pagkatao niya. Point number 1 sa gabing ito, mga kapatid. Tandaan ninyo, sa gabing ito, mga kapatid, kasama ito sa ating Q&A. Bukas, God willing. Point number 1, sabi dito, mga kapatid, admit our brokenness. Tanggapin natin na tayo ay wasak. Totoo yan mga kapatid. Kasi ako, kung hindi ko nakita na hindi ko nakita yung problema. Kung hindi ko inadmit sa buhay ko na gano'n na talaga ang nangyayari sa buhay ko. Na wala na talaga. Yun na. Hindi mo makita, hindi mo matanggap ang tunay na kabuuan o kaligayahan sa buhay. Ha? Admit our brokenness. Tanggapin natin na tayo'y makasalanan. Tanggapin natin na tayo ay inalipusta ng lipunan. Tanggapin natin na hindi tayo karapat-dapat at kalugod-lugod sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Like Zacchaeus, mga kapatid. Tanggap niya sa buhay niya. Kaya nga nagnanais siya. Humihiyaw ang kanyang puso na gusto ko lang makita ang Panginoong Diyos. Aminado siya sa buhay niya na nakapagnakaw siya sa taong bayan. Kaya ano mga kapatid? Ano daw? Tanggapin natin na tayo ay isang wasak. Pakibigay ang talata, makikita natin sa Filipos 2, versikulo 3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, na mga Diyos Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Filipos 2:3. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano daw mga kapatid? Tanggapin natin. Huwag tayong maghangad. Ha? Sabi dito mga kapatid, the only way to find wholeness and completion is to recognize that we're broken people ourselves and to understand na ang paghahangad natin ng kaligayahan at kabuuhan sa mga bagay na inaalok sa mundong ito ay magtatapos sa kabiguan. Tama mga kapatid. Alam mo yung meron tayong hinahangad na hindi nalulugod ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo yung nais mo na hindi ayon sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Mauuwi ito lahat sa kabiguan. Pero ang ginawa ni Zacchaeus, mga kapatid, ang nais lang niya ay makita ang bugtong at buhay na Diyos. Pero ang binigay sa kanya ng bugtong at buhay na Diyos ay sobra-sobra. Ha? Para hindi tayo mapunta sa kabiguan, kinakailangan natin mga kapatid na kung saan aminin natin sa sarili natin, tanggapin natin na tayo ay makasalanan at magpakumbaba tayo sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Marami sa atin mga kapatid, many people died with so many regrets. Maraming taong namamatay sa panahong ito mga kapatid. Nagpatiwakal sila dahil marami silang regret sa kanilang buhay. Ha? Regret sila na kung saan mga kapatid, nabigo sa kanilang pag-ibig,
dito sa amin, mga kapatid. Grade 7 pa lang. Nabigo sa kanyang pag-ibig, nagpatiwakal. Ha? Regret sa kanilang mga magulang na kung saan hindi nagustuhan ang grades na ibinigay ng kanyang anak. Nagpatiwakal ang anak. Ha? Bakit sila nag-regrets, mga kapatid? Dahil alam nyo kung ano, mga kapatid? Because if we spend our lives serving ourselves, then we miss the meaning of our life together. We're broken people who are in need of healing. Ano daw? Tayo ay mga wasak na tao. Na kung saan kailangan natin ang tunay na, tinatawag mga kapatid, ang tunay na, nangangailangan tayo ng tunay na kagalingan o gamot na walang ibang makakasagot, makakatugon, makakapagaling sa ating nararamdaman, liban lamang sa bugtong at buhay na Diyos. Yun ang ginawa ni Zaccheo, mga kapatid. Yung nais niya, nagsusumamo siya na gusto ko lang makita ang Panginoong Diyos. Pero nung sabi ng bugtong at buhay na Diyos, bumaba ka, Zaccheo, tinawag pa siya sa kanyang pangalan, gulat na gulat siya, mga kapatid. Bakit ako nakilala nito? Ha? Pero pumunta talaga ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, para talaga sa kanya. Kasi nakikita ng bugtong at buhay na Diyos yung kanyang puso. Ano daw, mga kapatid? Everyone else would have, though he was happy. Ano daw, mga kapatid? Lahat tayo, mga kapatid, ay minsan nakakaranas tayo ng kaligayahan. Pero si Zaccheo, mga kapatid, hindi siya nakakaranas ng kaligayahan. Dahil hindi niya nare-recognize na kung saan, mga kapatid, na siya pala ay wasak. Pero nung nakita niya, mga kapatid, na kung saan nakikita niya ang bugtong at buhay na Diyos, hindi pala siya totoong maligaya, hindi siya totoong masaya. Dahil siya ay nakapagnakaw sa taong bayan. Ito yung humihigop sa kanya. Ito yung laging nagpapaalala kang Zaccheo na kung saan, mga kapatid, na siya ay babalik sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya ito yung tinatawag natin, mga kapatid, na admit our brokenness. Sa gabing ito, mga kapatid, alam ko marami sa atin ngayon, hindi pa natin aminado sa ating buhay. Minsan, meron pang mga pride sa puso natin. Hindi tayo aminado na nagkasala tayo. Hindi tayo marunong magpatawad. Hindi tayo marunong magpakumbaba sa ating kapwa. Pero Zaccheo, mga kapatid, bakit si Zaccheo yung ating nagiging example sa gabing ito, mga kapatid? Dahil si Zaccheo ay isang makasalanan. Pero ninais niya ang bugtong at buhay na Diyos sa kanyang buhay. Now, ano yung pangalawa nating point sa gabing ito, mga kapatid? Recognize your barriers. Kinakailangan, mga kapatid, makikita mo o marirecognize mo kung ano yung mga harang sa buhay mo. Ano ba yung mga harang sa buhay mo, mga kapatid? Like Zaccheo, mga kapatid, hindi hadlang sa kanya yung napakaraming tao. Baliwala yun sa kanya, naghahanap siya ng paraan. Makita lamang niya ang bugtong at buhay na Diyos. Nung makakita siya ng puno, kahit matinik-tinik pa yun, inakyat niya, mga kapatid. Hindi alintana ni Zaccheo. Makita lamang niya ang bugtong at buhay na Diyos. Mga kapatid, sa gabing ito, alam ko marami sa atin na kung saan gusto natin makita ang kabuuan sa ating buhay. Marami tayong tinatawag nito, ma-apply natin sa ating buhay. Tama. Ako din pala ay isang wasak. Ako din pala ay durog ang aking puso.
Gusto natin ng kaligayahan. Gusto natin mabuo tayo, mga kapatid. Gusto natin ng contentment sa ating buhay. Na kung saan, mga kapatid, ang mga bagay na yan na siyang ninais natin like Zaccheo. Maybe, mga kapatid, isang paraan na kung saan ay naging hadlang mo sa gabing ito, siguro ay yung, maybe it's your grieving of money. Marami sa atin ngayon, mga kapatid, na kung saan ay dahil sa kabila ng ating kawalan, lagi tayong, alam mo yung nabaliwala na natin ang bugtong at buhay na Diyos, mas gustuhin nating magsusumikap para kumita. Mas inuuna natin ating mga pangsarili, mga kapatid, to earn money. Hindi masama ang kumita. Sabi nga ni Father Lahi, hindi daw tatayo ang sako pag walang laman. Tama. Pero sabi ng bugtong at buhay na Diyos, but seek it first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang kanyang kaharian. Ha? Paano ba natin unahin, mga kapatid? Kung dito pa lang, mga kapatid, meron na tayong tinatawag na mga barriers sa buhay natin. Nakakalimutan na natin yung araw na Sabat. Ang hiniling sa atin ng bugtong at buhay na Diyos, 6 day para sa atin. Gumawa ka sa 6 na araw para sa ating pang araw-araw na pagkain. Sa ika-7 araw, ibigay natin sa bugtong at buhay na Diyos. Minsan, dumating pa tayo sa bahay-sambahan late. Yung iba sa atin, mga kapatid, alam natin na traffic, pero nagigising tayo, late na. Bakit? Maraming barriers. Maraming hadlang upang papurihan parangalan ang bugtong at buhay na Diyos. Pero si Zaccheo, hindi alintana ni Zaccheo yun, mga kapatid, makita lang niya ang bugtong at buhay na Diyos. Remember, mga kapatid, ang araw na Sabat, ito yung batas ng bugtong at buhay na Diyos. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ito'y iyong ipangilin. Bakit, mga kapatid? Bakit sinabing alalahanin? Nakalagay pa alalahanin dahil ang tao ay makakalimutin. Gusto ng bugtong at buhay na Diyos ipaalala sa ating lahat na siya'y ating papurihan, lalo na pagdating sa araw na ika-7. Ito yung araw na para sa Kanya. Ha? Huwag nating nakawan ng oras ang bugtong at buhay na Diyos. Isang araw lang ang hiningi ng bugtong at buhay na Diyos pag nakawan mo pa. Sobra-sobra na nga yung ibinigay niya sa atin. 6 na araw ibinigay niya sa atin. Pero sa ika-7, late ka pa. Kapag dumating ka pa sa sambahan, pagod ka. Kapag dumating ka sa bahay, sambahan, parang nandun yung presensya mo. Pero parang lumilitaw yung isip mo. Parang wala doon. Kasi iniisip mo yung bahay mo, paano na lang kaya yung mga naiwan ko doon, may kinakain ba sila? Nako, ngayong araw pa naman yung bayaran, Judith ko na ngayon sa kuwan. Aatin pa naman sana ako sa FICO, kasi alam mo yung FICO, Sabado yung seminar, paano na lang to? Alam mo yung laging, yung sarili natin, yung gusto nating uunahin. Nakalimutan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito yung mga barriers sa buhay natin. Kinakailangan makita natin yung mga hadlang sa buhay natin para tunay nating matanggap ang kaligayahan. Tunay nating mararamdaman ang kabuuhan sa buhay. Ano pa, mga kapatid? Maybe sa atin, mga kapatid, is nagde-desire tayo. Meron tayong desirement sa buhay natin na gusto nating saksi sa buhay. Ano ba yung mga nais natin, mga kapatid? Nais ko sana yung anak ko makatapos ng isang engineer. Kaya nagsusumikap tayo araw-gabi. Yung gabi ginagawa na nating araw. Kahit na araw ng Sabat, pinagnakawan na natin. Kahit araw ng Sabat, binabawasan pa natin ang oras ang bugtong at buhay na Diyos. Dahil gusto natin na yung
Titingalain tayo dahil gusto nating kilalanin yung anak natin na kung saan isa itong degree holder. Anak ko to. Graduate ito sa kilalang universidad. Gusto natin ng karanyaan. Gusto natin ng kapangyarihan. Pero Zaccheo, mga kapatid, na-recognize niya. Sa kabila ng kanyang karanyaan, kapangyarihan, mga kapatid, nagpakumbaba siya sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Ano pa, mga kapatid? Ano pa ang nagiging hadlang sa atin? Maybe it's our pride. Marami sa atin ngayon, mga kapatid, umiiral ang pride sa puso natin. Tama? Kapag ang pride, mga kapatid, tumubo sa puso natin, mahihirapan tayong makausad. Mahihirapan tayong makita ang hadlang sa buhay natin. Mahihirapan tayo, mga kapatid, na i-recognize at makamtan natin ang totoo na kaligayahan at kabuuhan sa ating buhay. Bakit, mga kapatid? Marami ang pride, mga kapatid, dala. Tandaan natin, mga kapatid, na kung saan unang nagkaroon ng digmaan sa langit ng mga langit dahil sa pride. Dahil sa pride. Bakit? Nung tingin na ni Lucifer sa kanyang sarili, sabi niya, yung papuri na yan, para naman sana yan sa akin, pero bakit sa bugtong at buhay na Diyos napunta? Tumubo yung pride sa puso niya. Alam mo yung pride, mga kapatid, kapag hindi natin yan nakikita, hindi natin yan nararamdaman, hindi mo yan nare-recognize na yan ang barriers upang ikaw ay makalapit sa bugtong at buhay na Diyos. Mahihirapan tayong makamit ang totoo na kaligayahan at kabuuhan sa buhay. Ito yung hihila sa atin, sa iyo, sa akin, pababa. Ito yung wawasak sa iyo at sa akin upang hindi tayo makausad-usad. Ito yung gagamitin sa atin ng kaaway nitong huling kapanahunan upang mailayo tayo sa ating tunay na tagapagligtas, walang iba ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kinakailangan ma-recognize natin yung mga hadlang, harang sa buhay natin. Ano pa, mga kapatid? Ha? Ang lahat sa atin, mga kapatid, ay nakakaranas ng mga ganyan. Ha? Yung iba sa atin, mga kapatid, ay meron na silang addiction sa kung saan na gusto nilang, alam mo yung nagsusumikap ka talaga na kung saan gusto mong makamit ang lahat ng bagay sa mundong ito. Sabi nga sa awit ng ating mahal na Father Lai, kahit makamtan mo pa ang lahat ng bagay sa mundong ito, sabi doon, bisag maangkon mo pa ang kalibutan, kahit kamtan mo pa ang buong sanlibutan, kahit magiging tanyag ka pa, kahit magiging makapangyarihan ka pa, kapag wala ang bugtong at buhay na Diyos sa buhay mo, ay pawang kabuluhan ang lahat. Ha? Magiging walang saysay ang lahat, mga kapatid, kapag hindi mo na-recognize ang barrier sa buhay natin. Ibigay natin, mga kapatid, sa talata Lucas 19:10, Sister Maria. Sabi dito sa Lucas 19:10, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lucas 19, versikulo 10, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Imaginin mo, mga kapatid. Like Zaccheo, mga kapatid. Siya ay naliligaw. Siya ay wasak, siya ay durog. Pero susumamo, humihiyaw yung kanyang puso. Gusto ko lang makita ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya lumapit mismo ang bugtong at buhay na Diyos, mismo doon sa puno. Bumaba ka, Zaccheo, baba. Bumaba ka. Dahil doon tayo maghapunan sa bahay mo. Imaginin mo, mga kapatid. Ang bugtong at buhay na Diyos, malapit siya. Lumalapit siya sa mga taong naliligaw. Ikalawang talata, Jeremiah 17:14, purihin ang bugtong at buhay na Diyos.
Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Jeremiah chapter 17 verse 14. Panginoon, kayo lang po ang makakapagpagaling at makapagliligtas sa akin, at kayo lang ang tangi kong pupurihin. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Amen. Maraming salamat, Sister Sheena. Napakaganda ng talata, mga kapatid. Kapag nabanggit natin ito, Panginoon, ikaw lamang ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, ang makapagligtas sa akin, ang makapagbuo sa akin, sa aking buhay, sa aking puso. Gusto kong maramdaman, gusto kong maranasan ang totoong kaligayahan, gusto kong makamit ang kabuuhan sa buhay ko na kung saan wasak na wasak. Tulak tayo, mga kapatid, sa ating point number 3 sa gabing ito. Find a way to God. Ha? Hanapin natin ang bugtong at buhay na Diyos sa buhay natin. Kinakailangan nating hanapin ang bugtong at buhay na Diyos, katulad ng ginawa ni Zaccheo. Hopeless na siya, mga kapatid. Dumating na siya sa punto na alam mo yung akala na hindi na niya makikita ang bugtong at buhay na Diyos. Dahil maliit siya na tao, pero hindi naging hadlang yun sa kanya. Hindi naging hadlang yung puno na sycamore tree na maraming tinik. Inakyat niya, makita lang niya ang bugtong at buhay na Diyos. Sa kabila ng napakaraming tao, hindi naging hadlang yun kay Zaccheo. Makita lamang niya ang bugtong at buhay na Diyos. Meron siyang tinatawag na determinasyon na kung saan gusto niyang makita ang bugtong at buhay ni Diyos, kaya inakyat niya ang puno. At doon, mga kapatid, nakita niya na kung saan yung harang, yung mga tinik, yung mga crowd ng tao, nakita niya yun ang harang sa kanya. Kaya nakita niya ang bugtong at buhay na Diyos. Yun ang nagpakumplito sa buhay niya, mga kapatid. Ha? Dahil sa kanyang pagpupursige, lumapit sa kanya ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Lumapit sa kanya ang bugtong at buhay na Diyos. Mismo ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo yung wasak na wasak ka, yung alam mo sa tingin mo wala ka nang makakapitan, wala kang masumbungan, wala kang mahingian ng tulong. Mga kapatid, nandyan ang bugtong at buhay na Diyos. Meron ng awit ating mahal na Father Lai. Pinarequest ito ni Elder John Gullies, mga bakas na mga paa niya. Sabi doon sa kwento, kinuwento ito ni Father Lahi at ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Naglalakad ang bugtong at buhay na Diyos. Kasama doon sa isang taong makasalanan sa dalampasigan. At natutuwa yung kasama niya, mga kapatid. Tuwang-tuwa siya dahil nakikita niya ang apak ng bugtong at buhay na Diyos. 2 pares ng paa. Nakita niya. Nung paglingon niya, mga kaibigan at mga kapatid, nag-iisang pares na lang ng mga paa o yapak sa dalampasigan ang kanyang nakikita. Ang sabi niya, mga kapatid, sumigaw siya, Panginoon, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako hinayaan maging wasak? Bakit mo hinayaan ako maging malugmok? Bakit mo hinayaan na makakaranas ako ng matinding pagsubok sa aking buhay? Alam niyo, mga kapatid, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, anak, sa mga sandaling, isa na lang ng mga bakas ng mga paa ang iyong nakikita. Yun ang mga sandaling ikinalong na kita sa aking mga kapangyarihang mga kamay. Ano daw, mga kapatid? Doon niya na natatamasa ang totoong kaligayahan. Ha? Para matanggap natin ang totoong kaligayahan, mga kapatid, acknowledge natin, i-embrace natin yung nagiging hadlang sa buhay natin. Acceptance. Tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. Tanggapin mo na ikaw ay wala tayong ipagyayabang sa bugtong at buhay na Diyos. Wala tayo, sabi nga ni Job, dito isinilang siya sa mundong ito, dumating siya dito sa mundong ibabaw na wala siyang dala, kaya babalik siya sa lupa na wala din siyang dala. Kaya, mga kapatid, tanggapin natin, ha? Di natin pwedeng itago yung nagiging
nagiging sakit natin na nararamdaman. Yung mga, ang tawag nito, yung mga piklat ng mga sugat na kung saan dinanas o binigay ng kapighatian sa buhay natin. Accept who you are. Tanggapin mo kung sino ka. Ha? Including your weaknesses. At yung mga nakaraan mo sa iyong buhay, tanggapin mo, mga kapatid. Ano ba yung mga weakness natin? Tanggapin mo, mga kapatid, para makamtan mo ang totoong kaligayahan. Self-compassion, mga kapatid. Treat yourself with a patience and care, understanding that healing takes time, judgment. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kailangan yung tinatawag na ang pagiging meron siyang pasensya, meron siyang mahaba na pasensya at pag-uunawa, yung healing, yung kagalingan sa sugat na natatamasa mo ngayon, ay meron siyang tinatawag, it takes time, meron siyang oras. Hayaan natin na ang bugtong at buhay na Diyos na siya yung gagamot sa mga puso na sugatan sa gabing ito. Ha? At tanggapin natin, mga kapatid, tayo ay magpatawad. Marami sa atin, mga kapatid, na hindi tayo nakapagpatawad. Alam mo, hindi tayo nakapag-release ng forgiveness. Ha? Minsan, dumating ako sa punto na hanggang ngayon, nagtatanong ako sa sarili ko, napatawad na kaya ako? Ha? Kailangan, mga kapatid, magpatawad tayo. Kasi kapag hindi tayo nagpatawad, ito yung nagiging barrier sa buhay natin. Alam natin, mga kapatid, na meron tayong hindi gusto, meron tayong mga kagalit, meron tayong hindi, alam mo yung ayaw natin siyang makita, marinig mo lang siya, o sabi ko nga, oras na makita ko lang siya, sabi ko, sa buhay ko, mga kapatid. Ni anino niya, susunugin ko sa sobrang tindi ng galit ko, sa sobrang pighati na dinanas ko ng dahil sa kanya. Ni anino niya, susunugin ko. Pero mga kapatid, sabi nga ni Pastor Lahit, it takes time, day, ang totoong healing. Kailangan meron siyang proseso para makamtan mo ang totoong kagalingan. Yun yung nararanasan ko, mga kapatid. Like Zacchaeus. It takes time bago niya nakamtan ang totoong kaligayahan, ang totoong kabuuhan sa kanyang buhay. Ha? Hanapin mo ang totoong kahilingan o gamot o kaligayahan sa iyong puso. Sa ating pang-espiritual, mga kapatid, hanapin natin ang tinatawag na totoong healing o gamot sa ating pang-spiritual. A great power than yourself, such as God through prayer and faith. Ano daw, mga kapatid? Paano natin makikita yan? Totoo nating gamot o totoong makamtan natin ang totoong kaligayahan o kasagutan sa ating mga problema. Walang iba, mga kapatid, ay ang manalangin tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Sa ating mga panalangin, mga kapatid, doon tayo makipag-usap sa bugtong at buhay na Diyos. Doon tayo humagulhol sa Kanya kung kailangan mong umiyak ka. Malapit ang bugtong at buhay na Diyos sa mga pusong sugatan. Ha? Ano daw, mga kapatid? At kailangan din nating mula sa tayo ay nagpatawad, kailangan nating i-let go, mga kapatid. Ha? Letting go, allow God handle. Hiyaan natin na ang bugtong at buhay na Diyos yung kikilos sa buhay natin. Siya yung ipaubaya natin sa makapangyarihang mga kamay ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ang lahat ng ating mga suliranin. Yung mga pagsubok na dinanas mo ngayon, yung pagiging wasak mo ngayon, na alam mong yung wasak na wasak ka sa lahat ng aspeto sa iyong buhay. Sabi mo nga, nung nakaraang linggo, na hospital yung aking anak. Ngayon naman, nagkasakit na naman yung aking anak. Ngayon na naman, bayaran na naman, Judith na ako.
Alam mo yung ganyang, alam mo hindi ka na makahinga-hinga dahil sunod-sunod na ang pagiging wasak mo. Pero mga kapatid, hayaan mo na ang bugtong at buhay na Diyos ang siyang kikilos sa lahat sa buhay mo. Ano pa mga kapatid? Ha? Hayaan natin ang bugtong at buhay na Diyos na siya yung maging parte siya sa buhay natin. I-allow natin ang bugtong at buhay na Diyos na siya yung magiging mag-lead sa buhay natin sa gabing ito. Upang mga kapatid, makikita natin ang totoong kaligayahan at makamta natin ang totoong pag-asa sa buhay natin. Ha? Ano pa mga kapatid? Ano daw? Ipaubaya natin sa bugtong at buhay na Diyos ang lahat. Kailangan mga kapatid, wag nating kaligtaan na kung saan sabi nga ni Pastor Lahi. Minsan doon sa Palawan, last event na inatina namin, kasama natin ating malat kagalang-galang na Pastor Lahi. Na matinding mensahe yung kanyang, yung pamagat ng kanyang mensahe ay, kaya mo bang yung paano mo, makayanan mo ba daw yung lakas ng agos ng tubig, agos ng pagsubok sa buhay. Mga kapatid, meron tayong mga agos o matinding agos sa ating buhay. Dala yan mga kapatid upang tayo ay i-mold ng bugtong at buhay na Diyos. Upang makita natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Sa mga gabing ito mga kapatid, alam ko, bawat isa sa atin ngayon ay minsan ay dumanas ng mga pagsubok. Minsan ay may unos sa mga pagsubok sa buhay. Now, nagbibigay ako ng talata, mga kapatid, Gawa 17:27. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Gawa 17, versikulo 27. Ang lahat ng ito'y ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya at baka sakaling matagpuan natin siya. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Tama mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi siya malayo sa atin. Malapit lang ang bugtong at buhay na Diyos sa lahat ng mga wasak na puso. Siya lang yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya lang yung makapagbigay sa atin ng kabuuan. Ano pa mga kapatid? Salmo 38:18. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salmo 34:18. Salmo 34:18. Malapit ang Panginoon sa mga may ayun, ulitin natin. Malapit ang Panginoon sa mga may babag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawala ng pag-asa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Amen. Malapit ang bugtong at buhay na Diyos sa mga pusong wasak. Pusong durog na durog. Kaya, bawat patak ng ating luha na nagsusumbong tayo sa bugtong at buhay na Diyos, dinig na dinig ng bugtong at buhay na Diyos dahil nandyan lang siya sa ating tabi. Hinihintay lang ng bugtong at buhay na Diyos na abutin niya, nandyan yung kanyang kamay. Ha? In-stretch na ng bugtong at buhay na Diyos. Anak, nandito lang ako. Tawagin mo lang ako. Ha? Naghihintay ang bugtong at buhay na Diyos upang hawakan niya tayo. Tawagin mo lang ako. Nandito lang ako. Sabi nga nating mahal at kagalang-galang na Pastor Lai, kapag ikaw ay pinutulan ng kamay at hindi ka na makapag-praise o makapagpuri sa bugtong at buhay na Diyos, meron ka pa daw tenga. Meron ka pang mata upang purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, kahit saang aspeto sa ating buhay, parangalan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Unahin natin ang bugtong at buhay na Diyos upang makamta natin ang totoong kabuuhan sa ating buhay. Huling talata mga kapatid sa gabing ito. Isaiah 41, versikulo 10.
Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Isaiah 41 verse 10. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Purihin ang bugtong at buhay na Purihin Diyos. ang bugtong at buhay na Diyos. Napakagandang talata, mga kapatid. Tayo ay iingatan ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang makapangyarihang mga kamay. Huwag nating kalimutan, mga kapatid. Like Zaccheo, mga kapatid, kahit anumang hadlang sa buhay niya, kahit anuman naging harang, makita lang niya ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi yun alintana para kay Zaccheo, mga kapatid. Tayo ay isang tulad na basag na bote. Tayo ay isang tulad ng mga basag na paso. Pero ang tanging pinaka-masterpiece na magbubuo, na kung saan imumold niya tayo into a unique one, mga kapatid. Walang iba ang bugtong at buhay na Diyos. Siya yung Diyos ng mga Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. At siya lang ang dapat nating papurihan at parangalan sa ating buhay, mga kapatid. Mga kaibigan, mga kapatid, naway sa gabing ito, sa ating maiksi na pinagsasalu-saluhan, naway ito'y ating baon-baonin sa ating pang-araw-araw upang makita natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kapag tayo ay dumanas ng matinding kabiguan, problema, pagsubok, kawakasan sa ating buhay, tandaan natin na nandyan ang bugtong at buhay na Diyos. Tayo, mga kapatid, ay wasak. Wasak tayo sa ating mga pride. Wasak tayo sa ating mga suliranin sa ating buhay. Tayo ay makasalanan, pero bayad na tayo doon sa kalbaryo ng cross. Noong ang bugtong at buhay na Diyos nag-alay ng kanyang buhay. Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, ang kapurihan at karangalan ating ibabalik sa bugtong at buhay na Diyos. Sa pangalan ng tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pangalan sa kanyang bugtong at huling sugo, ang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi, at sa pangalan sa kanyang bugtong at huling sugo sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan, walang iba ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahi, sa pangalan sa kanyang nagpatuloy sa gawain sa karya ng bugtong at buhay na Diyos, ang the prophetic propetisa sa karya ng bugtong at buhay na Diyos, ang kanyang kabiyak, walang iba, Sister Deborah Israel. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, wala na po tayong oras. Ito po yung maliit na lingkod, Sister Michelle Uayas Kabasag. Abangan po ninyo, mga kapatid, ang live ng Pastor Lahi Live bukas, alas 6 onward, Q&A, Abangan ninyo, meron tayong AC, medium, and hard question. Makakatanggap tayo ng load mula sa ating mahal na Sister Deborah Israel. Ang pinaka madali lang sagutin ay merong 30 na load. Ang medyo nasa gitna lang, medyo hirap-hirap, ay 50 na load. At yung pinaka mahirap sagutin, mga kapatid, ay magbibigay siya ng 100 na load para sa ating lahat, mga kapatid. At sa lahat ng sumusubaybay ng Pastor Lahi Live, nag-share sa lahat ng mga pinupost ng Pastor Lahi page, mga kapatid, makakatanggap po kayo ng regalo mula sa ating mahal na Sister Deborah pagdating po ng December, God willing. Sa lahat po ng mga kapatid natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapatid, imbitado kayo sa darating na kaarawan sa ating mahal at kagalang-galang Father Lahi. This coming September 13, ito po ay dadaluhan mula sa Luzon, mula sa Palawan at dito sa Mindanao. Mga kapatid, tayo po ay magsama-sama muli. Ito po inyong maliit na lingkod. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay para lamang sa bugtong at buhay na Diyos. Basahin muna natin yung okay, nag-announce pala ating mahal na Deborah Israel. Sabi niya, mga kapatid, God willing, sabi niya, from Monday, Tuesday, and Wednesday,
makakasama po natin siya sa same na oras, alas 6 onward. At pagkatapos naman sa Thursday, mga kapatid, God willing, malay nyo mga kapatid, iba na naman ang inyong makikita dito sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Saan ba tayo dito mag-umpisa, Sister Sheena? Sabi nga dito ni Sister Liit Ido, sabi niya, sa kabila ng aking kahirapan, composed and arranged by Father Lai. Amen, sabi niya dito, kung para sa kabila, kung sa kasabihan, Sister Mitch, sa kadiliman man tayo ay kaya, kaya pa rin niya tayong manirahan sa kaliwanagan kasama ang bugtong at buhay na Diyos. Nagpa-amen po si Sister Irma Hinita, Sister Mercedes Ituna, Nanay, magandang gabi po dyan sa Palawan. Elder Jan Olarte Gulles, magandang gabi. At of course kay Chiqui Del Alcazar is watching, magandang gabi po. At ganoon na rin kay Elder Joseph Badilla, nagpa-amen. At of course, amen dito lahat mga kapatid. At iliit, higit pa sa kanyang hinihiling. Sabi naman ano talaga to si Sister Liit? Avid viewers talaga ito sa Pastor Lai Live. Sabi niya dito, sabi nga, sa kasabihan, Sister Mitch, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. Pero dapat nating laging piliin ang tama. To God be the glory. Ayan. Tama, Sister Liit, ha? Kita tayo, God willing, Sister Liit, sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi naman ni Catherine Ibanez, Jason De Leon, thank you. Nagpa-thank you po siya, Pastor Jason. At birthday pala, no? Ni Sister Catherine Ibanez. Paano yan, Sister Sheena? Magkanta ka na naman ng birthday song, ha? Meron pa tayong oras, oh. Ha? Kantahan mo muna ng oras. Kantahan mo muna ng birthday song. Nagpa-amen po si Nanay Mercedes, ha? Dyan po sa Karamay, Ruas, Palawan. Sabi po dito ni Sister Micaela Grace Balaga, amen. Ayan. Yung katawan mo doon, pero ang utak mo, ang isip mo ay napunta sa hindi na makapokus. Tama naman, Sister Liit. Marami yan sa atin. Minsan tayo nakaka-encounter tayo ng ganyan. Sister Aileen Bidano, magandang gabi. Nag-usap na pala kami ni Nanay. Usap din tayo, Sister Aileen. At sabi naman ni Sister Liit, nakalabag na sa batas, Sister Mitch, na bilong sa 10 utos, po, wag na pong magnakaw. Nalabag na ang utos ng bugtong at buhay na Diyos. Sama, Sister Liit. Kailangan, pag nagpunta ka sa bahay-sambahan, agahan mo. Agahan mo, Sister Liit. Ayan, sabi naman ni Sister Micaela Grace Balaga, na naparito ang bugtong at buhay na Diyos upang hanapin ang mga naliligaw. Amen. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pumarito ang bugtong at buhay na Diyos upang kunin ang kanyang mga bugtong na anak. Amen, Sister Liet, tama po. Lahat para sa bugtong at buhay na Diyos. Sabi ni Sister Liet, humabol, hubot-hubad tayong nilikha ng bugtong at buhay na Diyos, kaya hubot-hubad din tayong babalik sa Kanya. Ayan, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Nanay Yule, nanonood. Ayan. Pastor Armando Pagunasan, magandang gabi sa inyong lahat. Diyan, magpatuloy tungong sumbaybay na walang hanggan. Magpatungo sa buhay na walang hanggan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ayan, magandang gabi, Amahan. At gano'n na rin kay Ate Lizelle. Maraming salamat po. Ate Liit Ido, sabi niya, mahal na kagalang-galang. Sister Deborah, sabi nga, sa mensahe mula sa bugtong at buhay na Diyos, lapit ka, luhod ka sa bugtong at buhay na Diyos, isurrender mo ang lahat sa bugtong at buhay na Diyos sa iyong buhay. Amen. Tama po, Sister Liit. Ayan. Marami po nagpa-amen. Sabi naman po ng ating mahal na soon to be Pastor Joseph Fabregas Ponte, Josue, malakas ka, magpakalakas ka lamang, magpakatatag ka,
na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan inutos sa inyo ni Moises na aking lingkod, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka pumaroon. Amen. Tama po, mahal na Pastor Joseph Fonte. Ayan. At of course, sabi naman ni Sister Micaela Grace Balaga, sabi niya dito po rin, ang bugtong at buhay na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong mensahe ngayong gabi. Pagpalain nawa tayo ng bugtong at buhay ni Diyos. Amen. Maraming salamat din po, Sister Micaela. Salamat sa pulong sa bugtong ug buhay nga Diyos nga mao si Ginoong Kristo, Sister Mitch. Maraming salamat po sa bugtong at buhay na Diyos. Galing po kay Elder Joseph Badilla. Magandang gabi sa inyong lahat from Tondo, Maynila, sabi ni Pastor Ken. Ayan. Nanay, Pilar Matining, magandang gabi po. Ayan. Sa inyong lahat po mga kapatid, ang lahat ng kapurihan at karangalan ay para lamang sa bugtong at buhay na Diyos. Maraming salamat po sa inyong panunood. Abangan po ninyo bukas ang Pastor Lahi Live. Ibigay na po natin ang pagkakataon para kay Sister Sheena upang awitin po ang birthday song para po kay Sister Catherine Ibanez. At of course, ang huling awitin na surrender ko nimo. Ayan, purihin ang bugtong at buhay na Diyos.